Yun, what's up mga idol? Ayan, may gagawin tayo ngayon. So hindi daw po ito nag-charge. So Samsung G7 Prime. Ayan, sinubukan na ito baklasin ni sir. So, tinuklat niya yung likod, hindi daw niya mabaklas-baklas. Kaya ayan, napansin niyo mga idol, umangat na siya oh. So dito niya binuksan sa ilalim. So akala niya dito sa ilalim. Kaya ayan, angat na oh. Dito mga idol, kailangan tanggalin ang LCD para maangat natin yung board. So una, tanggalin muna natin yung SIM tray. So wala siyang reaction mga idol. So chinarge ko na po ito kanina. Hindi talaga siya nagkakarga or hindi nag-charge. Walang reaction. Ano? So yung charger naman ito ay good. So tingnan natin kung magawa natin. Sana hindi natin madali yung LCD. Napaka-sensitive din po ng LCD nito mga idol. Kahit matagal na itong unit na to. Kaya una, inita natin to. Dito kasi hindi natin mabaklas yung likod yan kung hindi natin tanggalin ang screen. So palambutin muna natin yung dikit. So gumamit tayo ng 350 heat temperature. Ayan. So dito lang naman ang dikit nito mga idol. At yung mga gilid napaka ano nito. Sensitive nito. Pag naangat mo yung screen magkakaroon ng itim. So sana naman walang itim. So di ko rin nakita kung may itim o wala ito dahil blackout siya. Bukan natin iangat. So gamit tayo nito. Ayan. So, medyo malambot naman na siya. So parang first time pa ito mabuksan mga idol. So may sensor kasi ito banda dito mga idol. Pag naputol yung flex yan, goodbye. So pag naputol naman yan, may pamalit naman tayo niyan kasi marami akong mga scrap yan. So gamit tayo ng thinner. So wala pa yung thinner natin na ito. So konti lang ilagay natin mga idol, pampalambot lang po ng dikit. So wag natin damihan kasi papasok sa ilalim yan, magkaroon ng puti ang screen. Hindi kasi ito AMOLED LCD. So kapag lumambot naman ang dikit nito mga idol, matik maangat mo na siya. Kaso lang, sensitive din talaga mga idol kasi pag naangat ang gitna nito or napasok yung pantastas mo sa gitna ng screen nito, magkakaroon talaga siya ng black spot. So, magkagalitan tayo ng mayari. Kaya ingatan natin na hindi magkaroon ng black spot. So ayan, alalay lang dito mga idol, pag nagtastas kaya, pag medyo matigas na, huwag mo nang persahin. Kasi matatastas mo yung flex. So ayan, ito medyo malambot naman na. So pumasok na yan sa ilalim ang fingerprint yung flex ng sensor. So kahit matagal na itong unit na ito mga idol, napaka-sensitive talaga ng LCD nito. Ayan, angat naman na. So next step, angat natin yung gilid-gilid. Dito natin initan. So ang model pala nito mga idol ay Samsung G7 Prime. Mas madali bang baklasin ang G7 Pro mga idol kaysa G7 Prime? Para sa akin, mas madali sa tanggalin ang G7 Pro. Kasi hindi siya magkakaroon ng black spot. Init-initan lang natin, lalambot na yan, aangat na yung dikit dito. Ang bagong labas ito mga idol, napakatibay nito baklasin, napakatigas. So gagawin natin dito ay subukan natin palitan ng charging pin kasi sabi naman niya, buhay daw ito. Hindi lang daw nagcha-charge. Sana maangat na ito diretso. So yung dito malambot na. So ito sensor ito mga idol oh. Touchpad. So sana pumasok ito sa ilalim, dire-diretso na to. Pero huwag nyo angatin ng malakas mga idol, yung diretso angat talaga kasi magkakaroon ng black spot. Subok ko na to eh. Yan, may mga dikit dito banda mga idol. Yan, pag pumasok na sila, limatik na to. Angat na natin. Ayan, pumasok na oh. Ayan, so ito yung sensitive mga idol dito sa ano, bandang sensor. Kasi napuputol yan. Ayun, saktong-sakto, naangat na natin. Ayun, first time nga naangat to.
Ayun. Okay, malaman natin kapag first time talaga natin, no? Itong mga pandikit na tomato ay nandyan pa. Ito yung original niya na adhesive, puti. Ayan, no? So, kompleto pa. Ayan, no? So, nalusaw ito mga idol dahil nilagyan natin ng thinner. So, matibay ang dikit na ito mga idol kahit matagal na. Tanggalin natin itong, parang nabasa ito ah. Ito, yung, yan, yung ito. Ay, nabasa nga mga idol oh. Namuti yung screen, pati dito oh. Baka patay itong unit na to. Kaya siguro hindi nag-charge dahil namatay na. Dahil sa pagkabasa, nag-short ang board. Tanggalin muna natin itong original dikit. Ito yung delikado mga idol, kapag nagkamali ka. Ito naman, kompleto pa siya. So, mapuputol mo to. Sensor back yan. Ito naman, fingerprint. Yan, ito. Yan, hindi naman yung basta-basta mapuputol. So, linisan muna natin. Para mamaya, diretso lapat tayo kung sakali maayos man natin. Ayan, linis na, daming libag. So yun lang, pati nga pala yung LCD niya kinalawang ng mga idol oh. So ayan, mga customer talaga hindi nagsasabi oh. So duda ako dito, sira LCD nito, blackout to. Oh, bulok ang ilaw, nabulok yung connection ng ilaw. Sana naman goods pa yan. Sabi kasi hindi lang nag-charge. So kaya siguro hindi nag-charge dahil patay na. Pag sira pa LCD na ko, naku, malaki magagastos dito. Tanggalin natin itong lahat ng screw. Kasi pwede kasing kinalawang ang charging pin, kaya hindi siya nag-charge. Pero nakita natin ang kalawang backlight ng LCD. Ayan, angatan natin. So, di naman natanggal ang screw dito, nandyan pa rin siya nakakabit. Para diretso tayo mamaya. So, sinubukan nga tanggalin to, nagiwalay na oh. Hindi po ito basta-basta matanggal mga idol. Madali lang yan tingnan pero mahirap gawin. Yun oh, kitang-kita agad yung kalawang oh. Kinalawang na. So nabasa nga ito, ayun, pati charging pin nabasa. Angat natin ito, antenna ng signal. Fingerprint sensor, back, at headset connection yan. Iangat muna natin itong screw para matanggal natin yung motherboard. So dalawang screw ito mga idol. Ayan. So ayan, kalawang talaga ang charging pin oh. So makita natin na kalawang na. So maaaring good ang board ito at di tayo sigurado sa LCD mga idol kasi dito pa lang nakita na natin yung ano. Yung connection niya ay kinalawang. Ito yung backlight mga idol oh. Maaaring blackout ito kapag naayos ito. Pero sana naman hindi. Pati ito kalawang. Pero yung board naman niya medyo okay pa. So wala siyang tama oh. So yung mga dito lang siya, yung mga kalawang ay ano, so natuyo na yung mga tubig. So testiran muna natin kung grounded o hindi. So naka times 1 tayo. Kabila. Kung bakit grounded? Ay naku, grounded mga idol. Shortage pala, may tama yung board. So pwedeng dito lang yan mga idol, baka nag-short lang yan dito. Pero ulitin natin. So grounded talaga siya. Sige nga, subukan natin palitan ng charging pin yung mabuhay. Kasi nandito yung kalawang mga idol, baka pwedeng dito lang nag-short yan. Yan o. So baka nagdikit-dikit ang mga ano yan dahil sa kalawang. Tanggalin natin. Gamit natin ay Amtic Flux. So gamit natin ng 350 heat temperature magtanggal ng charging pin.
Madalas kasi ng mga ganito, pag nabasa, nag-i-error ang charging. So kapag nag-i-error mga idol, napakadali lang po gawa ng paraan nito mga ganitong unit. Remove short resistor. So tingnan natin mamaya kung mag-i-error siya. Kasi minsan ito, kinakalawag yung resistor ng charging. Thermal resistor. Yun, tanggal agad. Kinalawang nga pala, So, kinalawang talaga siya. So, linisan muna natin ang charging pin. Kasi natin. Lagyan natin ng tingga para madali kumapit mamaya ang bagong charging pin. So, lagyan natin ng tingga ang gilid-gilid mga idol. Matik na to, dire-diretso ang ating gawa. Para kapit agad yung charging pin. So yan, may linya naman to mga idol, kita ko pa. Abot pa yung positive. So medyo naputulan siya, nangalawang kasi. Hanap tayo ng bagong charging pin. So marami naman tong maraming klase ng charging pin mga idol, hindi lang isa. At ito yung saktong-sakto pero meron tayo. Kunin natin yung isa, ibalik natin kasi mamaya mawala. So ayan, parehas na parehas. So kita mo talaga mga idol ang pinagkaiba nila. Sa bago at replacement. So ngalawang na. So para tumibay at madali kumapit ang charging pin natin mga idol, maglagay tayo ng plugs dito sa mga pin niya, pinaka-pin ng charging pin. Ito ng plugs. So lagyan natin ng plugs para di malusaw ang gitna niya. So 350 heat temperature pa rin ang gagamitin natin mga idol ha. So ito yung mouthpiece yan, malayo lang yan, hindi yan matatamaan basta-basta. Basta wag lang magalaw yan kapag ginawa mo. Or hindi masasagi. Kapag tumabingi kasi yan, hindi talaga yan gagana. Ang plugs mga idol, kahit malagyan pa yung buong hindi naman yan basta-basta maano. Liquid yan. O yan, pumasok na siya. Pag pumasok na yan, matik na yan doon, didikit. Yan, dikit agad. So ayan. Ayan, pumasok na sa lahat. At saka yung niya, hindi nasunog. Ayan, nandyan pa rin tingnan natin kung buhay o patay. So kapag patay ito kausapin natin yung mayari. Kasi ang sabi, kitang kita dito mga kalawang So maaaring okay siya. Nung nabasa, hindi na. So ingatan nyo rin mabasa mga idol kasi madadamage talaga ang board. Kapag madamage ang board, wala. Damage talaga. Testing natin kung mag-on or mag-charge. At yung pa nito, ang tigas pero nagkiklik siya. Lubog siya. So, di muna natin ilagay yung screw. Tingnan natin kung failed o success. Ayan, charge natin. Ayun, walang reaksyon. Tingnan natin dito kung mag-charge to. Nagcha-charge siya. Pagdating dito, wala. Yun lang. Antayin natin kapag umilaw yun dito mga idol, ibig sabihin may tama yung LCD. Sayang. Ito. May kalawang kasi yung LCD. No reaction. Patay talaga kahit sa schematic pala, hindi siya nagre-react No choice. So yan mga idol, patay pa rin. So wala talaga siya kasi grounded ang board mga idol. Troubleshoot na lang natin. So
Tingnan natin kung saan yung kinalawang talaga kasi possible ito na kinalawang ito. Okay naman yung charging, walang problema. Kasi wala siyang reaction sa ano mga idol. Charging schematic. So tanggalin natin ito kasi madalas kinakalawang ang banda dito sa ilaw mga idol. Ayun na nga oh. Ah, sunog nga. Yun oh. Madalas kasi mga idol, ito yung mga nagsishort dito. Ayan oh, putok oh. Putok yung back coil. Ayan oh. Pati yung kapasitor, putok. It's possible, ito yung grounded mga idol. Kaya palitan natin. Meron naman akong pamalit nito. Ayan, tingnan natin. So, meron din tayong Samsung mga idol. Ayan, parehas naman sila oh. Piyesa. Putok yung kapasitor din. So, tanggalin natin ang camera. Possible, yan yung dahilan kung bakit namatay ito mga idol. Kasi possible yan, madalas kasi yan. Marami na kasi akong nagawang ganito dati. Diyan lang talaga madalas nagsishort yung piyesa na yan. So, kailangan siya palitan. Para mawala ang grounded at mabuhay na siya. Simple tricks lang to mga idol. So, tagalin natin muna ang back coil. So, apply tayo ng ano. Maliit lang ito mga idol. So, dalawa ang papalitan natin para dire-diretso tayo. Sunog siya eh. Yan yung capacitor na yan. Palitan din natin. Yan, apply tayo ng flux. Tanggal na. Pinalawang. Pinalawang. So, taglagay natin ang paatong na ano mga idol. So, nasunog na kasi siya. Yan, meron pa. Oh, yan, meron pa. So, yan mga idol, papalitan na natin. Mag-apply tayo ng flux. So, may paa na siya. So, ito yung papalit natin. At yung kapasitor. Ayan. Kapit na natin. Tingnan natin kung mapagana natin. Sana nawala na yung grounded. Sira natin. Mga ganito mga nabasa mga idol, hindi kaya ng ano to. Short killer. Pumalo siya. So next. Ayun, hindi na. Pagdating dito, pumapalo siya. So normal ang board mga idol. Tingnan natin kung mabuhay na. So short talaga yung ano, yung tinanggal natin. So madalas naman, yan lang yung nagsishort ang mga ganitong unit. Pag nababasa. Pagkalawangin kasi yung pyesa, pumuputok siya. Parts ng ilaw yun mga idol sa backlight. Kaya nasunog yun yung ilaw ng ano niya, flex. Sana naman hindi natamaan yun, so di muna natin galawin. Ayan, tingnan natin kung mag-charge. So ito yung pinalitan natin, no. Yun, sa pool mga idol, nag-charge, nabuhay na nga siya. Nag-charge siya. Tingnan natin, baka na-overdrain lang. Ayan, no, buhay na mga idol. So
So hindi rin natin nadali yung LCD kasi medyo ano na yung LCD. So overdrain to mga idol, kaya kargahan ko muna to. So nadali din. Ito yung pinalitan natin mga idol, yung nasunog oh. Proper troubleshooting. So kargahan muna natin habang inaano natin to. Balik muna natin yung camera para diretso tayo. So lumabas na yung kidlat, so ibig sabihin drain na drain pa to. Para diretso tayo kasi may gagawin pa ako mga idol. Para madali agad. Ikapit natin diretso to at antayin natin mamaya kung magkarga na. Para hindi makalat yung misa natin. So yan yung kalawang mga idol. So hindi talaga yan maano. Yan na lang yung LCD niya, kaya di natin muna ginalaw mga idol, baka goods pa. Kasi kung gagalawin ko yon, baka matuluyan pa. So dahil okay pa naman yung LCD niya, yung display. So pwede pa siya. So pumutok lang talaga itong mga idol, oh, yung ano na yan, yung piyesa na yan, pati yung capacitor na maliit. So iwasan nyo mabasa mga idol kasi possible talaga na mag-short ang board. So bali ang ginawa natin dito, charging pin at yung patay. So ayan, ito yung pumutok, oh, kitang kita mga dito pala oh. Kaya madalas yan kapag nababasa, yan yung mga pumuputok. So yan, ito nga naghiwalay na oh, kasi sinubukan ito baklasin ni sir, ang akala niya mabaklas niya dito. Hindi po yan mabasta-basta mabaklas ang mga ganitong unit dito banda mga idol. Siguro kung palitan mo ng battery pwede pa, pero mahirapan ka magbalik ng mga switch nito kapag lumubog. So yung switch niya medyo lumubog siya, pero okay pa naman. Fitted pa rin. So sinubukan kasi ano, mahirap yan ibalik mga idol, mga buton yan kapag tanggalin mo yung likod, hindi mo na mabalik yan. Ang proper talaga pag baklas nito ay yung dito mga idol sa LCD una. Ayan, charge natin muna. Tabi muna natin to. Ayan, lumabas naman yun. Overdrain to mga idol kapag ganito. So nabuhay din sa wakas. Kaya yan, itabi ko muna mga idol kasi may gagawin pa ako isa. Ito. May customer tayo. LCD. Mamaya babalik tayo. Ngayon mga idol, tuloy tayo. Welcome back. So meron na po siyang 27%. So tanggalin na natin. So ikabit muna natin lahat ng screw mga idol. Kapag shortage talaga mga idol, may mga lalo na kung matagal lang nabasa. Ito ako, duda ako, matagal na itong nabasa eh. Kasi kita nyo yung kalawang dun sa ano. So sa board, talagang ano siya. Medyo lumala siya. Buti na lang nagawa natin ng paraan. Yung lock. So, importante kasi ito kasi minsan pag nahulog yan, sitalsikan yan. So nalagay na po natin mga idol. So tingnan po natin yung LCD niya. So yung LCD na ay medyo yellowish talaga, yan, pansinin nyo. So nabasa din kasi, kaya iwasan nyo talaga mabasa mga idol kasi magkaroon talaga ng problema. Buti nga yung LCD niya kahit may kalawang na oh. So hindi ko na lang ginalaw mga idol yung LCD dito. Kasi baka mamaya mawalan pa ng ilaw yan oh, medyo may kalawang. So 28% na. Yun natin. Tingnan natin kung mag-touch. Ayan, kung pansinin mo dito puti, dito yellow. So parang nag-yellowish talaga siya. So swerte naman tayo dahil hindi natin natamaan yung LCD pag baklas, kaya ingat din magbaklas mga idol. So, kadalasan sa mga G7 Prime talaga may ano, magkakaroon ng ano yan, yellowish, ano, itim kapag mali ang baklas mo. Nakakadala ito baklasin. Ayan, nagtuloy naman siya. Loading siya, maraming laman to. So, dalawa itong iniwan ni Idol mga idol. So, ito yung isa oh. So, ay, dito. Saan ba yan? Ito. Ay, hindi rin. Y6 2018 so parang alanganin na gawin eh. Pakpan. Dami kasi nating ano, pending ngayon. Kanina dami naghatid. So may naghatid na naman oh. LCD problem. Gagawin ko sana kaso saktong-sakto. Naumpisahan ko na yun. Pinaiwan ko muna. So yung SIM tray balik natin.
So yan mga idol, nagtuloy na siya. So, meron ng 29%. Yun, walang password. Saktong-sakto. So yan, malalaman natin mga idol. Ayan, nag-yellowish siya oh. Sa pagkaka-stack yan mga idol or sa pagkakabasa. Tingnan natin yung brightness. So ayan, yung brightness niya okay naman. So may nagpagawa kasi mga idol kaya na-interrupt tayo. So medyo nag-yellowish siya. So wala namang tama yung LCD mga idol. Pag angat natin, hindi naman siya nagkaroon ng itim. So yung back niya, tingnan natin. Ayun o, nag-yellowish siya oh. Napasa kasi ano, parang may tubig pa nga oh. So yung back, ayun, okay naman yung back. Ay, dikit muna natin mga idol para sureball yung back. Ayun, gumagana naman siya. Ito, gumagana din. So, malambot ang back. So dito mga idol, linisan natin to para mas lumambot pa siya. Saka dikitan natin para ano siya, naka ano na talaga, para yung pinaka, ito yung back button niya ay aabot siya, kasi minsan kapag umangat yan hindi siya mapipindot kasi malayo. Touchpad kasi yan. So dito mga idol, ang gilid nito ay konti lang ilagay natin. Yan, dito lang tayo maglagay, wag natin sobrahan kasi in case bumagya ba ng charging pin natin, hindi tayo mahirapan magtanggal. So madikitan mo lang maayos yung pinakagilid niyan, ay matik na yan. Yung pinaka dito sa mga dulo-dulo, automatic na yan, didikit na yan. Kasi alam na kapag replacement ang charging pin, hindi mo lang makapagsabi, baka mamaya umabot na ng 4 months, papagawa na naman. Okay. So idikit mo, lagyan muna natin ng guma mga idol. Itong guma naman is kahit 1 hour lang to, pwede na to. So, original pa naman yung ano niya, LCD niya. Hindi naman replacement, kasi kung replacement, angat yan. Ayan, pindutin natin, back natin. Okay, malambot mga idol. So medyo mabagal lang yung response niya. Ayun oh. Isang pindot lang naman natin, gana agad oh. So nadikit na kasi natin yung screen mga idol, dahil kapag angat yun ay hindi yan gagana ang back button. Solve na mga idol. So pinalitan natin to ng back coil at capacitor na nasunog. So ayan, normal lang yung mga idol. So yung brightness niya natataasan na rin. So kahit yung LCD niya may kalawang ay may ilaw pa rin, buti na hindi natin ginalawin, baka mamaya matuluyan yung kapag ginalaw natin. So kaya naman gawa ng paraan yun mga idol kahit maputol pa yung clicks noon. Dahil okay pa naman, hindi na natin ginalaw. Okay, nagbaback siya. So normal na to. So ito pala yung isa niya mga idol oh. So ano na siya dito, wala nang mga button. So tapos nagcha-charge siya maluwag, tapos may password. Hirap to i-reformat kapag sira yung ano. So ang sabi ko sa kanya, isa na lang muna ang gawin natin. So inorderan ko to ng LCD, ay ano kanina, button din. Yung power flex wala available, kaya yan, ito lang muna ang gawin natin mga idol. Pinakita natin sa video. Sana nakakuha din kayo ng idea sa paggawa ng shortage ng ganitong model Samsung G7 Prime. Maraming salamat mga idol.